Martin Romualdez, mga sangkay, may nangyari daw pong hindi maganda at kumakalat po ang chismis na na-stroke daw. Well, alamin po natin kung ito po ay totoo o fake news. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito, pag-usapan po natin mga sangkay itong patungkol po sa issue, chismis, na kumaalat na si Romualdez daw po may kinahinatnan na hindi maganda. Kumakalat kasi na na-stroke daw mga sangkay. So ito po yung ating alamin ngayon. At tingnan po natin kung ito po ay totoo. I know, itong mga DDS, ito po yung wish nila mga sangkay. Yung may mangyaring hindi maganda kay Martin Romualdez. So ngayon, hihimay-himayin po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Dito po tayo ay 1.37 million subscribers na. Napakarami na po natin dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga po. Ay, mga solid sangkay pala na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Eto mga sangkay, tingnan po natin. Kasi itong si Romualdez, naibalita mga sangkay na mayroon daw pong nangyaring hindi maganda. Ngayon, alamin po natin. Ito po ang kumalat na chismis. Ayan, Romualdez, masarap daw ang tulog. Nag-react sa balitang na-stroke, na ospital siya. Okay, tingnan po natin mga sangkay. Kasi alam nyo, ito yung sinasabi natin ngayon na sa social media, bagamat madali po natin makikita ang impormasyon ngayon. Dahil po sa social media, madali din po tayo makakita mga sangkay ng information na pwede po tayong maloko. Katulad nito. Ayon po dito sa balita, mga sangkay, Romualdez, masarap daw ang tulog. Nag-react sa balitang na-stroke, na ospital siya. Mga sangkay, alam na kung sino mga gumagawa ng ganitong klaseng chismis. Alam nyo, ilang beses na rin po ako nakakarinig ng kahalintulad po niya na chismis na alam po natin mga sangkay na wala po yung katuturan at hindi po talaga katotohanan. Minsan mga sangkay may mga lumalabas sa chismis, may nag-aaway-aaway daw po dun sa Malacanang at kapag hindi po tayo nananaliksik, mapapaniwala din po talaga tayo kasi ngayon, madali na lamang po magkwento na mukhang totoo mga sangkay yung sinasabi, di ba? Sabi po dito, pinabuluanan mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kumakalat na balitang na-stroke siya, isinugod sa ospital at nakomatos. Pambihira mga sangkay. Grabe naman tong chismis. Na-stroke na nga, isinugod sa ospital, tapos nakomatos pa. Alam nyo, mga sangkay, isa lang ang may kakayanan nitong magpakalat na mga ganitong klaseng impormasyon. Mga DDS. Sila lang naman mga sangkay. Sila lang yung naninira kay Romualdez. Alam nyo ito para pumalinaw sa ating lahat. Ako po ay neutral sa awayan ng mga pampolitiko o pampolitika, mga sangkay. Wala akong pakialam Actually, kung kakandidato si Romualdez bilang presidente, hindi ko talaga siya iboboto. Kasi hindi ko siya nakikitaan mga sangkay ng leadership na pang-presidente po talaga. Siguro sa pagiging speaker, maano siya, kaya niyang pag-isahin mga sangkay itong mga opisyal sa Congress. Pero pag iba na po ang usapan pagka-presidente na po, diba? Kaya mga sangkay, ulitin ko, hindi po tayo dito pumapanig kay Romualdez. Dinidebunk lang po natin kung ano po ang totoo sa hindi totoo. Okay? Sabi dito, sa isang video interview, makikita mismo ang nakangiting si Romualdez habang sinasagot ang mga tanong patungkol sa tinawag niyang fake news. Naku. Sabi ni Romualdez ay sus, mag-ingat lang tayo sa fake news. Nandito lang ako buong araw, no? Nagsushooting ng mga Christmas messages. At iba pa. Buhay pa naman pala. Diba? So, bakit sinasabi ng iilan dyan na may nangyaring hindi maganda? Diba? Kayo talaga.
Mamaya, manunood ako ng pelikula kasama ng pamilya ko. Kahapon naman, ang mga kasama ko ay mga governors. Nag-dinner po kami. O, ayan. Pati tuloy yung mga pinaggagagawa niya sa buhay na hindi naman dapat natin malaman, inasabi ng mga sangkay. Ngayon kasi talaga, madali lang po talaga yung lalo-lalo po, nagsisiraan po yung mga politicians. Alam niyo, ito lang, marami mo po mga politiko, may mga hawak din ng mga vlogger. Okay, marami dyan mga sangkay. May mga hawak. At itong mga DDS, lalo na, may iba dyan ng mga vlogger na talagang nagpapakalat po ng mga wrong information. Lalo-lalo na po, nagigil po sila kay Romualdez kasi feeling po nila, ito po yung papalit kay PBBM, which is napakalabo. Kasi ang pinakamatindi nilang kalaban ngayon ay si Raffy Tulfo. Si Romualdez, 1% lamang po sa lumabas sa survey. So, anong palag niyan kay Sara? Si Tulfo ang may palag, mga sangkay, dahil napakataas po ngayon sa survey. Okay? Sinabi rin ni Romualdez na nakatulog daw siya ng maayos at nakapagpahinga. Kagabi naman, hindi naman ako napuyat at ang sarap ng tulog ko. At saka wala akong maagang appointment, kaya ang himbing na himbing ang tulog ko. Kaya refresh ako. Kaya kumbaga, ironic. Ito daw po ay sa mga lumabas na isyong na-stroke siya. I feel very, very strong and very energetic, lalo na nitong araw na ito. Okay naman pala mga sangkay. Kasi kung nakomatos ito, dapat hindi na po siya na-interview, di ba? Kaya pakiusap niya sa lahat na huwag daw basta maniniwala sa fake news. At naniniwala raw siyang pakana ito ng kanyang mga, alam niya na, mga sangkay. Yung mga naninira daw sa kanya, yung mga kumakalaban sa kanya. Sa isang pahayag nitong Sabado, Disyembre 7, iginiit ng Head Executive Assistant ng Office of the Speaker na si Atty. Lemuel Romero na nais lamang umanong iligaw na ang publiko nang nasabing kumakalat na maling impormasyon tungkol kay Romualdez. Binanggit din ni Romero na maayos ang kondisyon at ang kalusugan ni Romualdez. 61 years old na at patuloy raw na ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang leader ng Kamara. 61 na pala to si Romualdez, no? Parang nasa 50 pa lang. O ayan, mga sangkay. So, fake news pala na may nangyaring masama kay Romualdez. Kaya paalala lamang po sa mga kaibigan, mga solid sangkay dyan, ha? Ingat-ingat po tayo sa mga fake news, alright? So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Dito nag-upload po tayo ng mga vlog patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? So, hanapin niyo sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.